Ah, hello everyone, nandito ako sa bagong video ni Dr. Ron. I'm just want to react kung meron siya isang sasabihin. Hindi ko sinasabing mali siya o tinutuloy sa ako siya. Ang akin lang I just want to react based on my knowledge. Hindi ako 100% tama. Nasa inyo na lang ang desisyon kung ano ang gusto nyong i-absorb na laman ng aking vlog na ito. Umpisahan natin. Ang bira itong mga hater na to. Talagang ayaw tumigil na. Good morning sa lahat. Talagang, alam mo, si Adam Betlog, diba, nagsa-celebrate pa. Nagsa-celebrate pa siya na kesyo wala na daw tayo, no? Para sa akin kasi it only proves a point. Na they're not here to report us just because may medical misinformation. Hindi totoo yung medical misinformation na report nila. Ang report nila is gusto talaga nga tayong mawala. Kasi nga hater nga sila. Sa akin kasi ganito kahit paanong advice ang ibigay natin sa inyo, kay Dr. Yan, kay nurse yan, kay physical therapist yan, o sino mga health professional na yan, kahit anong advice sasabihin sa atin, oy, mag-ano tayo, matulog tayo na maaga, 8 hours ang tulog, mas maganda, or more. Ano pa ba, kumain tayo na maayos, mag-exercise tayo. Kapag wala kang pera, bali wala lahat yun. Mahirap ang walang pera talaga. Hindi ka makagalaw, hindi mo mabili yung mga tamang pagkain, hindi ka stress ka, di ba? Pag walang pera at hindi ka makabili ng mga vitamins na tama sa iyong katawan. Mahirap ang walang pera, hindi ka makagalaw. Nagkakasakit ka. Ang daming matatanda ngayon, especially yung matatanda, pag wala ng pera yan, nagkakasakit yan. Yan ang problema ng mga matatanda na yan. So, ang problema natin ganito. Itong mga haters na to, they follow us wherever we go. Kahit gusto lang natin sabihin yung gusto natin sabihin, parang parang ang belief mo, example, Kristiyano ka, tapos yung belief ng isa, Muslim. So hindi kayo nagkakaintindihan, ang gagawin niyo, magtitirahan kayo. Yun ang ginagawa ni Adam Betlog. Sila bayot ba, isa itong mga medical doctors na to, kasi tinamaan nga sila nung, hindi lahat ng medical doctors may problema Maraming medical doctors sa Pilipinas ang may problema sa PhilHealth kasi nagko-convert nga. Hindi lahat. Ginagawa nila, tinutwist na yung words ko, sinasabi ko daw, na kesyo lahat daw sila, pinaparatangan ko. Hindi kasi minsan kasi pag salta ka, next time be more specific. Minsan kasi ang dating ng words general, kaya maraming natatamaan. Minsan lang, sa pagsalta, dahan-dahan lang, huwag masyadong mabaksik. Kasi minsan sa words natin, ang iba yung utak, iba yung lumalabas sa bibig. Totoo yun. Tapos kesyo sinasabi ko daw, wala daw coronavirus. I'm like, no, magtibig sinabi ko na walang coronavirus versus hindi na ganun karampant ang coronavirus. And obviously, dumagdag pa tong pila. Meron akong nadinig sa isang sinabi mo, sabi mo wala ng coronavirus Na-react pa nga ako doon Yun ang aking tanda Health na to, na kesyo fake news daw. Really? Fake news? Ano ba to? Bata? Labelan? Parang... Okay. Kung sa tingin mo kasi hindi siya fake news, ang problem kasi talagang maraming na bumabanat sa iyo na talagang meron kang fake news daw sa mga ibang sinasabi mo. Hindi ko naman sinasabing lahat yung kasi meron mga points ka na very controversial. Katulad na lang sinabi mo na yung swab test ang naka-imbento ay hindi nga ito ginagamit sa pagko-coronavirus test, di ba? Pero sa totoo lang, may kumalat na chismis nga noon na ang sabi nga daw ng inventor, hindi daw to very good for corona virus testing sa COVID-19. Pero eventually, nalaman pala na chismis lang yun. Pati yung mga tao around the author, sabi nila, hindi raw nasabi yun ng author. Kaya minsan research din. Kaya kung gusto mong malaman yung latest update sa kanyang dyan sa swab test na yan, magbasa kayo sa internet o kaso sa libro, baka wala pa sa libro to. Yung latest news. Kaya ang swab test ngayon ang gold standard sa COVID-19 testing. Bobo ba itong mga taong to? The thing is, haters are gonna hate. They're gonna follow us wherever we go. Ako the way I see it, kahit ano pang page siya, magsasalita ako dyan. Diba? And I do feel that people are gonna follow me kasi people can relate to what I'm saying. Hindi man ako gumagawa ng story.
May mga tao talaga no na hindi ko alam, hindi natin alam kung gaano kadami. Nakaka-relate din sa sinasabi ni Dr. Ron. Kaya nga meron siyang followers. Although hindi ko alam kung lahat yun talagang may sympathy sa kanya. Dito sabi ko nga kahit healthy ka pa, pag wala kang pera, babagsak ang immune system mo, Hindi naman immune system lang ang tao eh. Ang tao may mental aspect. Siguro hindi ko wala kang pera, babaksak ang immune system. Sa totoo lang, yung may pera baksak din ang immune system. So sa tingin ko, nasa lifestyle yan, nasa lifestyle, healthy habits. Kung wala kang pera, meron naman masustansya mga pagkain na malakas ang sustansya, vitamins, katulad ng mga gulay, prutas, na pwede namang itanim, pwedeng hingi sa kapitbahay, pwedeng bili na mura. Pero siyempre, kung walang pera, medyo affected din ang health. Kasi talagang mapapabayaan mo, lalo na kung meron kang sakit, hindi ka makapunta sa doktor, mahirap. Pag iniisip ko ang pera, mas ako kaya kukunin yung pera ko kasi wala pa rin pera, kasi isip pa rin, hindi pa rin makapagtrabaho. Stressful lang walang pera. Magkakasakit ka. Kahit ano pang sabihin ng mga doktor na kailangan healthy ka and all that shit, hindi po mangyayari yun. Hindi, kasi ganito, kasi equal, ganito ang pagkakaintindi ko, wala kang pera, baksak immune system mo, magkakasakit ka. Pero hindi actually direct sa pera yung yung immune system. Sa tingin ko kasi maraming factors na dapat mong i-consider din. Sabi ko nga sa'yo, maraming mayayaman na ang health hindi maganda, ang immune system hindi maganda, pero mayaman yun, milyonaryo yung mga yan. Pag iniisip mo ang pera, mag-work at mag-worry, hindi lang ang health mo, hindi lang physical, may mental health din, may emotional health din. Anyway guys, this is Dr. Ron. Like I said, dumadami mga haters, nag-celebrate pa sila, tuwa sila kasi nawala din yung page natin. And it just shows yung medical persecution. Sabihin ko, marami natutuwa sa mga tao, yung mga haters mo. Pero alam ko naman may mga tao na nagsisimpatay sa'yo, nalulungkot din. Ginagawa sa Pilipinas ngayon, yung lack of freedom of speech. Hindi tayo pwede magsalita ngayon sa Pilipinas. Sa akin kasi ganito, meron tayong freedom of speech, pero sana, sumusunod doon sa talagang may source, tama, mali. Kasi kung meron nga tayong freedom of speech, pero kung generally, kung pwedeng mali yung mga pinagsasabi ng isang tao, may freedom of speech ka nga, pero very harmful yon. Na hindi tayo i-report ng mga medical doctors na to, Hindi lahat, pero may mga medical doctors na nag-report, may mga physical therapists na nag-report, and hindi ko sila pinapangalanan. And yet, gumagawa sila ng memes about me. They really hate me, for talking. Hindi ko naiintindihan kung saan galing yung galit nila. Sa totoo lang, kahit lang sa Facebook account ko, daming, kung makikita mo lang yung Facebook ko, marami talagang nag-hate sa'yo. Kung sa tingin mo, hindi mo alam ba't sila nag-hate, no comment na lang ako. Pero the way I see it, mga bobo yan. Mga bobong physical therapists, mga bobong medical doctors na nagagalit sa atin. So ganun pala, pag nag-hate sa'yo, mga bobo yun, masyadong alam nyo na kung ano yun. Na kanya-kanya naman tayo ng belief. Ba't niya tayo kinokontra, di ba? Anong problema? Di ba? Kasi nga, nagko-contrast kayo sa nagko-kontra kayo sa belief. Yun lang. Ang problema sa mga sinasabi natin, label-labelan tayo, Dr. Wrong ka, mali sinasabi mo and all that shit. Pero sana huwag na tayong mag-label kasi siyempre we are here to help one another. Kung magle-label ka, pero ikaw din kasi nagle-label din. Ang tawag ba natin doon, karma? Hindi ko alam. Kasi nagtatawag ka ng Dr. Betlog, malilibelan ka din. Bumabalik lang yan. Katulad ngayon, sinabihan mo rin. Anong get where the hate is coming from? Hindi niya malaman kung saan nangagaling ang hate. Okay na magsabi. Kung nga sa'yo, kanya-kanya tayo ng belief, kanya tayo ng perspective. Kay Muslim ka, kay Kristiyano ka, kay Iglesia ni Cristo ka. Kanya-kanya tayo ng belief. Kung magtitirahan tayo over this, ano pa?
Oh, kasi ano lang yan eh. Sa akin lang, siguro para hindi na matapos sa itong tirahan na to, eh di, siguro tumahimik na rin yung kampo ng kalaban mo, tumahimik ka na rin, para wala ng clash. Ganun lang kasimple yun. Tingin ko Di ba, pinoprove lang ng mga medical doctors na to na nagalit sa atin, hindi lahat, yung mga galit sa atin, na talagang galit lang sila. It's not about medical misinformation. It's not about fake news. It's not about, kasi wala naman tayo sa fake news dito. Sinasabi lang naman natin kung ano wala daw siyang fake news. yung nangyayari sa paligid eh. They're trying to censor us kasi nga galit lang sila. For some reason, may personal... Okay, sabi niya, sinesensor siya dahil galit lang sila. Galit saan ba? Galit sa personality mo o galit sa sinasabi mo? Siguro yung mga haters mo, I believe hindi sa galit sa'yo personally. Maaaring galit sila sa mga nasasabi mo. Ginantingin ko. Pero siyempre tayo, tao tayo. Hindi tayo basta-basta nagagalit sa tao. Pero doon sa gawain siguro. Galit sila sa akin. Hindi ko man sila kilala. Ito mga physical therapists na to, ito mga medical doctors na to, hindi ko man ito kilala. Ito mga taong to. For them to spread na nagka-fake news tayo and all that. Oh, wala raw siyang fake news. Shit, no? I'm like, saan nagagaling yung galit ninyo? Anyway, si Adam Beto, gumawa tayo ng page. O yan. Kaya magtitirahan talaga kayo. Gumawa ka pa ng page si Adam Betlog. Lalo mo lang pinapalaki yung away nyo. Hanapin nyo lang, Adam. Nakalagay, Adam Betlog. Hanapin nyo yan. Meron tayong page na yan. Adam Betlog. Ayan, gumawa pa siya ng ng site. Siyempre, pag nakita ni Adam Betlog na according to you, Adam Betlog ba? Siyempre, magpapalitan na naman kayo ng harmful words niyan. Harsh words. Meron pa tayong page yung si Bayot Supot. Meron tayong page na gano'n. Hanapin nyo lang. Kasi just in case i-censor na naman tayo, meron tayong mga ganong page. Hanapin nyo na lang, i-like nyo na lang, i-follow nyo na lang. Kasi hanggat hindi nagbabago to, hanggat hindi tayo naalis sa ECQ, hanggat di nag-i-improve ang situation natin mga Pinoy, magsasalta ako. Si Attorney Gado nagsalita na, si Idol Rafi Tulfo nagsalita na, and yet, ako lang yung nilabel na fake news kasi tingin nila ako lang yung kaya nila. Yun ang ginagawa nila eh. Ito ang aking talagang belief sa sarili niya, hindi siya nagkakalat ng fake news. Yun ang ginagawa ng mga yan. Tingin nila ako lang kaya nila kasi syempre sino ba naman ako, di ba, kumpara kay Idol Rafi, kumpara kay Attorney Gado, ano? Pero so itong mga to, ang kakapal na mukha, ang bobobo na, ang kakapal pa ng makakapal daw ang mukha nyo, tsaka bobo pa kayo kung sino man sila. Hindi ako kasama dyan. Mukha, nagnanakaw pa sa PhilHealth yung iba, hindi lahat yun, nagnanakaw sa PhilHealth yung iba, kino-convert yung COVID na hindi ma-convert na COVID, pinapahaba ang ECQ kasi nga, nagbe-benefit sila. Alam nyo na kung anong benefit na yun. Hey guys, good morning, this is Dr. Ron. Dito ako mag-live simula ngayon, follow nyo lang ako. Ang bira itong mga hater na to, talagang hire to be here na. Good morning. So sa akin, matatagalan yata itong usapan na ganito. So kaya mahirap to, no? Medyo siguro kung tatahimik ang bawat kampo doon, matatapos yung problem siguro sa mga ganitong batuhan ng mga negative words between them. Yun lang. Nasa inyo naman ang desisyon kung maniniwala kayo sa ating vlog o hindi, o maniniwala kayo kay Dr. Ron o hindi. Ano lang, spread love lang tayo dito. Bye!